Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father Ren. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikasyam na linggo, pagkaraan ng Pentecostes. May isa pong tanong na madalas nating naririnig. Kapag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na humingi ng kahit anong bagay, ano ang hihingin mo? Kung tayo po ang tatanungin, sige po, pumili po kayo, isang kahilingan lamang. Ano kaya ang hihilingin natin? Siguro may magsasabi, Panginoon, pera, ano po, kalusugan, mahabang buhay, kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng pamilya. Meron siguro magsasabi din, Panginoon, Lord, sana manalo ako sa loto. Ano po, hindi naman nataya, paano mananalo? Wala naman pong masama sa mga bagay na iyon. Sabi nga po nila, walang masama sa humiling. Pero sa unang pagbasa, nang bigyan ng Diyos si Solomon ng pagkakataong humiling, may isang bagay na kapansin-pansin. Hindi siya humingi ng kayamanan, ng mahabang buhay, at ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ang hiniling niya ay bigyan siya ng Diyos ng isang puso na marunong umunawa. And on our gospel reading today, may isang tao na nakatagpo ng kayamanang nakabaon sa bukid. May isang mangangalakal na nakatagpo ng isang perlas na napakahalaga. At sa dalawang kwentong iyon, may isang bagay that is very common. Ano yun? Nakita nila pareho ang halaga ng kanilang natagpuan. Marahil nakita nila ang tunay na halaga nito, handa silang gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kaya ang pangunahing mensahe ng ating mga pagbasa ngayong linggo, ang tunay na karunungan ay ang kakayahang makilala kung ano ang tunay na mahalaga. Ano ba ang tunay na mahalaga sa ating buhay? Ano ba yung tunay na pinahahalagahan natin sa buhay na ito? Balikan po natin ang unang pagbasa. Si Solomon ay bata pa, bagong hari lamang. Pumasok siya sa isang napakalaking responsibilidad. Hindi niya pinili ang isang madaling trabaho, pamumunuan ang isang bayan. At sa harap ng Diyos, kinilala niya yung kanyang limitation. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Hindi sapat ang sarili kong kakayahan. At doon, humingi siya ng isang pusong nakikinig. Kung babalikan natin yung orihinal na diwa ng teksto, ang hinihingi ni Solomon ay isang pusong marunong makinig upang makilala ang tama at mali. Napakaganda ng bagay na iyon dahil sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay ang puso ay hindi lamang sentro ng ating emosyon. Ang puso ang sentro ng ating pagkatao. Ang puso ang lugar ng pag-iisip, pagpapasya, pag-unawa at pakikinig. Kaya ang hiningi ni Solomon is not just intelligence. Hindi niya sinabi, Lord, bigyan mo ko ng mataas na IQ. Lord, bigyan mo ako ng knowledge. Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan. Ang hiningi niya, pusong marunong makinig upang makapagpasya siya kung ano ang tama at kung ano ang mali. In our present situation, napakahalaga ng bagay na ito dahil maraming boses ang naririnig natin, boses ng ingay ng social media,
boses ng opinyon ng ibang tao sa ating buhay, boses ng mga takot sa ating mga sarili, boses ng ating mga ambisyon, boses ng pressure ng iba sa ating buhay, boses ng galit, at minsan dahil napakaraming tinig, dahil napakaraming boses, hindi na natin naririnig ang pinakamahalagang tinig, ang tinig ng Panginoon. Kaya ang karunungan, mga kapatid, ay hindi lamang pagkakataon na mayroon tayong maraming alam sa ating buhay. Kung minsan, ang tunay na karunungan ay pagkilala kung ano ang dapat nating pakinggan, kung ano yung limitasyon na mayroon tayo sa ating buhay. Tandaan po natin, hindi lahat ng naririnig po natin ay dapat nating sundin. Hindi lahat ng popular, hindi lahat ng sikat, hindi lahat ng trending ay tama. Hindi lahat ng marami na gumagawa ay gumagawa ng mabuti. At hindi lahat ng gusto natin ay mabuti para sa atin. Kaya't ang panalangin ni Solomon ay napakaganda, isang puso na marunong makinig. At dito po natin sana maunawaan ang ebanghelyo po natin sa araw na ito, kung saan sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid. At nang matagpuan po ito ng isang tao, itinago niya muli ang kayamanan. Umalis, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya yung bukid. May mga ngalakal naman na naghahanap ng magandang perlas. At nang makakita siya ng isang perlas na napakaganda at napakahalaga, ipinagbili niya rin lahat ng mayroon siya upang mabili niya yung perlas na iyon. At napakahalaga nung detalye na iyon sa ating ebanghelyo. Natagpuan natin kung paano kinilala nung dalawang taong nakatagpo ng napakahalagang bagay ang kahalagahan nito. Marami po sa atin, maraming dumadaan sa parehong bukid. Marami po sa atin ang nakakakita o maaaring naghahanap ng mamahaling perlas din sa ating buhay. Pero hindi lahat ay nakakakita ng tunay na halaga at tunay na pinakamahalaga sa ating buhay. Ang mahalagang tanong po para sa bawat isa sa atin, nakikilala ba natin ang tunay na halaga ng mga bagay sa ating buhay? May mga bagay na mahalaga dahil mahal ang presyo. Yung mga bagay na higit nating pinahahalagahan kasi mahal natin nabili. Ano po, mayroon din mga bagay na hindi mabibili ng pera. Yung pagtitipon ng pamilya, masayang pamilya, yung kapatawaran, yung kapayapaan ng ating isipan, yung isang pusong malinis, at yung presensya ng Diyos. Yan yung bagay na mahalaga na hindi natin mabibili. At kung minsan, ang problema natin ay hindi dahil wala tayong mga biyaya. Ang problema, mga kapatid, ay hindi natin makilala ang halaga ng mga biyayang mayroon tayo sa ating buhay. Kung kaya't napakalaki ng hamon po sa bawat isa sa atin. Paano natin matatagpuan ang Diyos sa gitna ng mga kayamanan na mayroon tayo sa ating buhay? Paano natin matatagpuan ang kayamanan, ang kahalagahan ng Diyos sa gitna ng mga bagay na pinahahalagahan natin sa kasalukuyang kalagayan natin at sa kasalukuyang panahon? Ang tanong, mga kapatid, sa pananampalataya, handa ba tayo na isakripisyo ang lahat ng mayroon tayo para lamang higit na makita natin ang tunay na halaga ng Diyos sa ating buhay? Sana pagnilayan po natin ang bagay na iyan
pagnilayan po natin kung papaanong ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At sana sa paghahanap natin ng mga bagay na ikasasaya natin sa mundong ibabaw, higit matagpuan natin ang kaligayahan sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dahil higit pa sa perlas, higit pa sa kayamanang nakabaon sa bukid, ang kahalagahan ng Diyos para sa higit na pagpapalago ng ating pananampalataya. Amen.